2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. All scripture is God-breathed. It is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang God-breathed. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay the Bible is timeless truth in a changing world. Sa panahon po ngayon, maraming nagbabago, maraming mabilis magbago at sobrang dami nang nabago. Yung kultura, yung katuruan, dati may federal, ngayon naging democratic. Yung dati namang democratic, naging federal. Yung dating monarchy, naging tawag dito, federal, o etc. At saka sa lipunan din po, maraming pamantayan yung nagbago, yung standard o yung norms, pati po yung pananaw ng iba't ibang tao sa buong mundo. Ang Biblia po ay nananatiling totoo kahit na sa kabila ng sobrang daming pagbabago na naganap sa ating mundo. Ang Bible po ay nag-stick at hindi nagbago at nananatili pong totoo, tapat sa kabila ng mga pagbabagong nangyayari sa ating mundo. Ang salita po ng ating Panginoon Diyos ay hindi naapektuhan ng agos ng nagbabago o mga makabagong ideya o yung mga uso po, mga nauuso. Habang buhay pong totoo yung Word of God noon, ngayon at sa hinaharap. Dito outdated o luma dahil ang katotohanan po ay hindi nakabase sa opinyon ng tao kundi sa katangian po ng ating Panginoon Diyos na nagbabago o na hindi nagbabago rather. And habang nagbabago po yung mundo, yung Biblia po ay matibay na pundasyon na nagbibigay ng liwanag at direksyon sa buhay nating mga mananampalataya, sa buhay ng nating bawat isa. Kaya't kung nalilito po tayo kung ano yung mga tama at mali, magnilay-nilay lang po tayo sa salita ng Diyos. Nakasulat po ito sa ating manual, which is our Bible. And ang ating Biblia po ay hindi nagbabago. Constant, it will never change. Yung salita ng Diyos, yung katotohanan na idinadala sa atin ng ating Panginoong Diyos ay mapagkakatiwalaang batayan. Ang natutuhan ko lang po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the Bible is the breath of God speaking to us. Ang Biblia daw po ay hindi lang basta koleksyon ng kwento o turo ng mga tao. Ito po mismo ay hiningahan ng ating Panginoon Diyos. Ang ating Panginoon Diyos po ay hindi nagbabago, never change o absolute and constant. So, ganun din po ang kanyang salita, which is ang Biblia. Para bang kapag binabasa natin yung Biblia, parang mismong ating Panginoon Diyos po yung nakikipag-usap sa atin. May personal po na buhay at makipag-ugnayan yung ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng kanyang salita, which is our Bible. Sa tuwing binubuksan po natin yung Biblia, para tayong pinapayuhan, inaaliw at pinapagalitan, o minsan may mga katuruan doon na tamang-tama talaga sa atin, o parang tayo talaga yung pinariringgan. Alam niyo yung ganun scenario sa church na may preach yung pastor o yung preacher na certain topic, tapos parang ikaw yung tinatamaan dahil syempre tawag dito yung fact na nangyayari o yung katotohanan na nangyayari sa buhay mo ngayon ay lahat yan nakasulat doon sa ating manual, sa ating Biblia. Kaya ito rin po yung dahilan kung bakit yung mga salita sa Biblia ay tumatagos sa mga puso at isipan natin, at sa madalas na senaryo po ay sakto sa pangangailangan o pinagdadaanan natin. Minsan sa pang-araw-araw, kapag feeling natin wala na tayong masandalan o wala na tayong mapagbentahan o parang wala nang umiintindi sa atin, magbasa lang po tayo ng ating Biblia, pumunta tayo sa ating kwarto, lock natin kwarto natin, then we pray, dahil pray is the most effective way to communicate and to vent out your feelings to God, and let God drive your life. Dahil kapag yung ating Panginoon Diyos yung nagdadrive sa ating mga buhay, alam natin na magiging best yung outcome niyon. At hindi po tahimik na aklat yung Biblia, ito po ay buhay at aktibo, dahil yung mga mismong
salita ng ating Panginoon Diyos po yung may akda ng Bible. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Hazel Ocampo ay the Bible is the wisdom of God amidst chaos. Sa gitna po ng kaguluhan sa mundo, giyera, crisis, kasinungalingan, yung mga tawag dito, lalo na yung nangyayari sa Israel, sa Palestine, and yung nangyayari sa tawag dito, Russia and sa kalaban niyang bansa, war, yung mga ganun, kaguluhan, tsaka moral confusions po ng mga tao. Yung Bible po yung nagbibigay ng karunungan na mula sa Diyos. At hindi po ito basta-basta katilaluhan ng tao, kundi divine wisdom na nagbibigay linaw sa gitna po ng kalituhan. Sa panahon po ng kaguluhan, ang salita ng ating Panginoon Diyos yung nagbibigay gabay kung paano tayo mamuhay ng tama. Yun po yung ating manual. Kapag meron tayong, kagaya nga sinabi ko kanina, kapag meron tayong pinagdadaanan, let's lock our room, read the Bible, and pray. Kasi lahat po ng pinagdadaanan natin, lahat ng solusyon ay nandoon na nakaukit o nakasulat sa Biblia. Yun po yung ating life manual. Kung yung mga appliances natin, yung ating mga cellphones na ginagamit, may mga manual kung paano gamitin o paano i-drive, kung ano yung dapat gawin, kung may sira o masisira ito, kung paano ayusin ito. Tayo po mga tao ay meron din, which is the Bible. Lahat ng ating pinagdadaanan, lahat ng ating mga confusion na nangyayari sa ating constant changing world or generation ay lahat nandun na sa Biblia. Lahat ng katotohanan nandoon at lahat ng salita ng ating Panginoon Diyos ay naroon. May saysay at may direksyon. Sa dami po ng opinion sa social media, sa balita, tsaka yung mga taong may kanya-kanya pong paniniwala, yung mga vloggers, and ayun, yung mga tawag dito, mga bulaang propeta na nagkalat sa mundo. Yung Biblia po yung nagpapakita ng tunay na daan ng karunungan. Kaya kung may makita man tayong tawag dito burst o random burst sa social media, ito hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 3 beses ko ito na interact na naranasan yung ganito, na kapag may nakikita akong Bible verse, especially sa TikTok, na nasa comment section ay sinesearch ko, kasi kadalasan yung mga nandun ay parang hula-hulang Bible o hula-hulang verse lang. And sa Facebook din, yung mga nakaano sa pictures na sa ating mga timelines na random verse, tapos iba naman talaga yung message dun sa verse na nilagay nila ay yun, puro kasinungalingan lamang. Parang imbis na elite tayo para mas matuto o mas makakuha ng wisdom, parang mas nililigaw pa tayo. Kaya ayun, bago tayo maniwala sa ating mga nakikita sa ating paligid, do our own research. And sa mga preachers, syempre mga tao sila, tao lamang sila, and tayo mga tao, we tend to be imperfect. Natural sa atin yung pagiging imperfect o yung hindi perfecto. Kaya do our own research ko, search the Bible and pray. At kung hindi man natin maintindihan yung preach ng ating mga pastor, ay take note natin yung ating mga Bible verses na inilagay niya and in-explain niya. Tapos pagka uwi natin sa bahay, basahin natin o pagmuling-mulayan natin yung tawag dito, Bible verse na kanyang naibigay. And ito po yung compass na nagtuturo sa atin, kasi yung Bible po mismo, tsaka yung syempre yung good understanding o perfect understanding sa Bible po yung magiging compass natin na nagtuturo sa atin kung saan yung tama at kung saan tayo mabubuti, pupunta sa kabutihan sa gitna po ng mundo na puno po ng maling daan, misinformations, and syempre kalituhan tsaka confusions. And yun lang po, maraming salamat. God bless. Amen.